Sa mga bus terminal na, magpapasko ang ilang kapatid nating hindi makakauwi sa kanilang probinsya. Fully book na kasi ang ilang biyahe pa Bicol at Leyte, habang ang iba naman sa bus na abutan ng Pasko. Live mula sa PTEX, nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Folencio. Elaine, marami na ba talaga hanggang ngayon ang mga biyahero dyan? Gigi, Cheryl, hanggang sa mga oras na ito, tuloy-tuloy pa rin yung pagdating ng mga pasahero dito sa PTEX. Sa katunayan, pumalo na sa higit 300,000 yung bilang ng mga pasahero rito. Mula yan kahapon na hanggang ngayong bisperas ng Pasko. At marami nga sa mga kapatid nating pasahero ang nangangamba na baka dito na nila salubungin ang Pasko dahil punuan na ang ibang biyahe. Saan mang sulok ng Parañaque Integrated Terminal Exchange, puno ng pasahero ngayong bisperas ng Pasko. Mahaba ang pila ng mga nagbabakasakali sa ticketing booth. Pero si Nanay Lynn, hindi pinalad na makabili ng ticket pa uwi ng Leyte. Fully booked na raw kaya no choice sila kundi magbakasakali sa mga susunod na araw. December 30 daw po. So kailangan kasi ng mga kapatid ko na umuwi sila, doon sila mag-New Year. No choice po. Mag-antay na lang po kasi wala talaga eh. Si Francisco umaasa ring makakabiyahe kahit fully booked na pa Bicol hanggang bukas. Hindi pa kasi alam kung kailan makakabalik ang mga bus mula Bicol na naipit sa matinding traffic sa Lupi dahil sa ginagawang daan. Binala ko sana uwi ng 26 yung pataas. Abutin man lang ng New Year. Ano balak niyo stay? Ay, stay muna dito. wala, no choice. No choice na makakuha ng na. Ang pamilya Matunan naman na pauwing Isabela. Alas 5 pa ng umaga na sa PTEX kahit alas 7 pa ng gabi ang biyahe nila. Sa bus na raw nila sasalubungin ng Pasko. Kasi ang alam namin, makakabiyahe kami ng 7 ng AM ng umaga. Ang nangyari is, nagkamali siguro dun sa sa lagay sa ticket. Hanggang kaninang alas 3 ng hapon, mahigit 112,000 ang pasaherong dumating dito sa PTEX. Mahigpit naman ang seguridad sa terminal. Nasa 70 bawal na gamit na ang nakumpiska katulad ng patalim at butane gas. Sa mga bus terminal naman sa EDSA Cubao, maswerte ang mga pasahero at hindi pa nagkakaubusan ng tiket. Ayon sa mga bus operator, kagabi pa lang kasi nag-peak ang mga biyahero. Mas marami raw ang pasahero ngayong taon kaysa noong 2023. Kaya ang bus driver na si Ariel, tiis-tiis munang di makasama ang pamilya ngayong Pasko. Malungkot sir. Kahit po malayo, yun nga po, kailangan pong kayanin. Para po sa kanila lang po itong ginagawa namin. Sa asawa ko po, pasensya ka na kung hindi kita makakasama ngayong Pasko. May ilan pa ring humahabol makauwi sa mga probinsya sa Manila North Port. Pero ang magkasintahang ito, atrasado na ang kasal dahil naubusan sila ng tiket. Galing Amerika si Sean habang Saudi naman si Angel. Ngayong Biyernes na dapat ang kasal nila sa Osamis Misamis Occidental. Pero kinailangan nilang iurong ito at gawing December 29. Ang nakuha namin is 24. Instead, kasal namin sa 27, 26 kami ang dating namin. Tuloy-tuloy naman ang operasyon ng mga barko sa Manila North Port sa kabila ng maulang panahon. Balik naman tayo dito sa PTEX. Hanggang sa mga oras na ito, as of tuloy-tuloy pa rin yung pagdating ng mga biyahero dito sa PITX. And as of 6 p.m. today, umabot na nga sa higit 154,000 yung mga pasahero ngayong besperas ng Pasko. And ayon nga sa pamunan ng PTEX, asahan na madadagdagan pa yan hanggang mamaya. Yan muna ang latest mula rito. Merry Christmas mga kapatid, balik sa inyo. Maraming salamat, Elaine Folencio. Mga kapatid, Gigi Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.